Alleluia, 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 Alleluia. You have but one Father in heaven. You have but one Master, the Christ. Alleluia. 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 The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. Jesus spoke to the crowds and to his disciples, saying, "The scribes and the Pharisees have taken their seat on the chair of Moses. Therefore, do and observe all things whatsoever they tell you, but do not follow their example. For they preach, but they do not practice. They tie up heavy burdens hard to carry and lay them on people's shoulders, but they will not lift a finger to move them. All their works are performed to be seen. They widen their phylacteries and lengthen their tassels. They love places of honor at banquets, seats of honor in synagogues, greetings in marketplaces, and the salutation, Rabbi. As for you, do not be called Rabbi. You have but one teacher, and you are all brothers. You call no one on earth your father. You have but one Father in heaven. Do not be called master. You have but one Master, the Christ. The greatest among you must be your servant. Whoever exalts himself will be humbled, but whoever humbles himself will be exalted." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. We welcome each and every one of you to the Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno, the home of the miraculous image of Jesus Nazareno. Especially those coming from different provinces, yung mga lumuwas sa araw na ito, no, hindi ho nakapunta rito kahapon, gawa ng masamang panahon. Pero salamat sa Panginoon at medyo gumanda-ganda na ho yung panahon ho natin kumpara ho kahapon. No, at iba rin siguro ay mga balikbayan, no, mga kababayan natin na nagbabakasyon dito sa ating bansa at naisipan, no, hindi kumpleto ang pag-uwi sa Pilipinas kung hindi makadaan ng Quiapo. At ganoon din po ay ang ating mga kapwa-deboto na nakikiisa sa atin, no, sa ating live masses na nasa ibang bansa din. No? Ang misang ito, ang ating Pilgrim's Mass, no? Tuwing alas 9 at alas 10 ho ng Sabado, ay ating pinagdiriwang ang Pilgrim's Mass dahil kinikilala natin, no po, ang mga bawat deboto na nanggagaling pa sa ibang lugar at nagtutungo dito sa tahanan ng Poong Jesus Nazareno, ang tahanan ng bawat Pilipino. Kaya maganda rin, no, sa ating pagdiriwang na ito, bilang mga deboto ng Poong Nazareno, tayo ay laging naglalakbay. Ang buhay natin ay isang paglalakbay, isang pilgrimage. At sa pilgrimage na ito, no, na ginagawa natin, the pilgrimage of life, ay
magandang mapansin na may mga pagsubok, may mga hamon. Kung titignan ninyo ang imahe ho ni San Roque, no? Siya'y peregrino. At yung pagiging peregrino ho niya, nagkaroon ng pagsubok, nagkaroon ng salot, pagkalat ng sakit. Pero, bunga ng kanyang kabutihang loob, siya ay nangalaga sa mga may sakit. Kaya kung makita niyo ho, sa damit ho niya, meron pong scallop shell. No ho? Paalala na siya ay isang peregrinong naglalakbay. At sa atin din bilang Kristiyano, bilang deboto, tayo ay mga peregrinong naglalakbay sa buhay. At ang gabay natin sa ating buhay, ang salita ng Diyos. Ang tinig ng Poong Nazareno, ang gabay natin sa paglalakbay nating ito. Minsan, di ba sa paglalakbay, may naiiba ng daan, may lubak-lubak na daan. Dati ho, buti na ayos na ho yung kalsada dito sa Quezon Boulevard, no? Bako, lubak-lubak ang daan. No, para kang dumadaan daw sa buwan. No? Minsan ho, nagmimisa ako, pagtingin ko sa gilid, nakikita ko yung mga sasakyan, no? Kala mo, nilalaro kasi bako-bako yung daan. Ganun naman yung pilgrimage ng buhay natin, eh. May mga bako-bako. Pero, ano man yung bako-bakong yan, sa grasya ng Diyos, kayang patagin at ayusin. Kaya magandang paalala sa atin, baka kasi yung bako-bako ng daan natin sa buhay, ay pwede nating sabihin at isigaw, ako'y deboto ng Poong Nazareno. Ako'y lagi nagpupunta sa Quiapo. Deboto ako ni ganyan, ni ganito, ng Nazareno, ng mahal na ina. Pero kung palaaway ka naman, di ba? Parang yung debosyon at yung pagsasabuhay, hindi nagkikita. Nagiging magkasalungat. Kaya yung deboto ako ng Santo Niño. May Santo Niño ako sa bahay, malaking-malaki. Pero kung ang lagi namang lumalabas sa bibig mo ay paninira ng kapwa mo, parang yung debosyon at yung pagsasabuhay, hindi nagkikita. Hindi nagtutugma. Kaya magandang paalala sa atin, sinasabi ng Ebanghelyo, na sana bunga ng debosyon natin, ang pagsasabuhay din ay naidudugtong at naiuugnay. Bunga ng ating pagmamahal sa Diyos, ang ating pagsasabuhay bilang Kristiyano, sana nagdudugtong din. Kaya minsan, napapakamot na lang ako sa ulo. Sabihin na, deboto ako. Nananalig ako kay Jesus Nazareno. Pero pagkalabas sa simbahan, nakikipag-away. Minsan may nakita ako, nagprosesyon ng Poong Nazareno, pagbalik ng simbahan pagbalik sa simbahan ng Nazareno, sumisigaw ng lahat ng biba, biba. Patingin ko sa gilid, may nagsusuntukan. Parang hindi nagdudugtong. Hindi nagmi-meet yung debosyon at yung living out and witnessing. At aminin natin bilang Kristiyano, baka nagkukulang tayo sa living out and witnessing. Na masyado tayo nakatuon sa debosyon. Nagdadasal, maganda naman ho yun. Nagsisimba, maganda po yun. Nagpuprosesyon, mahalaga rin ho yun. Pero kung hindi ito nagdudugtong sa pagsasabuhay natin, parang may mali. Diba? Parang may kulang. At yung kulang na yon, pwede nating ayusin. Pwede nating baguhin. At ito ang imbitasyon sa atin ng Poong Nazareno sa ating mga pagbasa ngayon. That our lives, born out of our devotion and love for God, should also be seen in the way we live.
our devotion should be seen by the way we live. Kaya ho, ang deboto ng Poong Nazareno, nagsusumikap na maging mabuting tao. At yun po ang mabuti at tunay na deboto ng Poong Nazareno. Nagsisikap na maging mabuting tao. Dahil ang salita niya ang pinakikinggan natin. At hindi ba yan naman ang daan ng mga aral at turo ni Jesus na maging mabuting tao tayo, maging mabuting tagasunod niya. At bilang isang mabuting tagasunod, isang mabuting tao, tayo ay nagiging mabuting Kristiyano. Kaya maganda sa pagdiriwang nating ito, bilang mga peregrino magkakasamang naglalakbay, kasama si Jesus, sumusumpong ng pag-asa mula kay Jesus. Hayaan din natin na ang kanyang salita ang minsan ay magpaalala sa atin na sa buhay natin bilang deboto ng Poong Nazareno, tinatawag niya tayo maging mabuting tao. At ang isang mabuting tao ay mabuting deboto, mabuting Kristiyano. Hinuhubog niya ang buhay natin na ang buhay natin ay maging katulad ng sa Kanya. Amen.